Welcome back to our vlog. Hi Hello guys! Welcome back to our vlog. Ano ba yung intro mo dito? Hi guys! It's CA and welcome back to our YouTube Ayun, channel. yun pala yun. Actually, iba-iba yung magiging intro ko. Pero guys, bear with me muna kasi pinag-iisipan ko talaga kung ano ba yung magiging intro natin. Pero Suggest kayo na mga gusto nyong itawag ni Pastora CA sa mga viewers. kasi guys, last time kasi binalikan ko yung mga vlogs ko, old vlogs ko sa YouTube. Tapos nakita ko, may mga intro akong ganito. Hi, it's CA and welcome back to my channel. As meron naman ako, nitong year lang guys, nung nag-start kami mag-vlog. Ang intro ko is Another Day, Another Vlog. Tapos, yun yung mga... Maganda yung may tawag ka rin sa kanila. wala pa akong tawag eh. Kasi puro pa ako guys. Hello everyone. Parang ganun pa ako. Pero, let's see. So, pero yun muna yung, I think yun na yung intro ko. It's CA. Kasi may tumawag kay Past Dave last time. Sabi niya, nasa Pateros kami, tapos bago mag-minister, pagkatapos mag-minister, may lumapit. Sabi niya, Pastor, nanonood talaga ako sa inyo sa online, pati sa inyo ni wife mo, si Pastora ka. Naisip ko, sino yung wife kong Pastora ka? sino si Yung pala Ka? CA. Yan. So, CA. Kaya sa intro ni Pastora CA, Yun na lang. lilinawin niya, it's Pastora CA. It's CA. Yeah, it's CA guys. Hindi po siya Ka. CA. Yeah. Hindi lang po ka. Kasi marami yung ka Karen, Carmela. Pero anyway, going back. So, it's another vlog. Pwede pala na, mga kapatid. So, baka may magtanong guys kung ano iniinom ko. Ang iniinom ko ngayon ay hot matcha latte. So, do not bash this. Hindi siya lasang damo. Masarap siya guys. Ay, di ko pa palang titikman. Sa akin, guys, hot Australian chocolate. Chocolate? Tikim? Okay, no? Lasang daw. Joke Yan, Joke sa lang. mga matcha lovers Joke lang, dito. guys. Actually, guys, dati talaga, nung una akong tumikim ng matcha, feeling ko hindi siya masarap. Pero sa umpisa lang pala talaga, dahil hindi pa use yung taste buds mo doon. Pero, ano naman, pag nakasanayan mo na, masarap siya. Sarap. Yeah. So, So- andito ko guys kasi may tatanong ako kay Pastora ka. Ako yung magtatanong kay Pastora CA. Okay. Ang First time to, guys. First ang time. tanong ko sa kanya, ano yung mga kailangan paghandaan ng isang babaeng magiging asawa ng pastor o maaaring may manonood ngayon na asawa na ng pastor, especially sa mga young couples or newlyweds. Kasi in our generation, very romanticized yung gusto ko magkaroon ng gusto ko maging asawa ng pastor. Pastor, The goal is maging asawa ng pastor. O the goal is maging partner ng anak ni pastor. Yung mga ganun, no? So, because I believe it's not just Being a wife or it's not just being a wife, pero to be a wife of a servant of God, I believe it's also a calling. Pero personally, tatanong natin si Pastora CA, ano yung mga kailangan paghandaan? Actually, una kasi, hindi ko naman talaga ina-expect na yung magiging asawa ko is pastor. Hindi ko rin, guys, pinangarap magkaroon ng asawang pastor. Hindi ko rin talaga inimagine na magkakaroon ako ng asawa na pastor. Wala akong ganun. So, hindi ko talaga siya ina-expect. Pero siguro, to be a pastor's wife, tama yung sabi ni Pastor Dave, I think it's another calling. Hindi lang siya basta nire-romanticize. It's hard to be partnered with someone who has a great calling. Like Pastor David, hindi lang kasi siya pastor sa isang church. Siya din ay may calling as apostolic, which is pupunta siya sa iba't ibang lugar.
So, it's hindi lang siya, yes, asawa ko ni Pastor David, ang daming though it's a great thing, it's a good thing, kasi, may natututunan ka rin, nag-benefit din yung marriage, pero mabigat siya kasi, kailangan handa ka dun sa calling ng partner mo, kasi, kung ang calling niya is, kagaya ko kay Pastor, kung ang calling niya is pastor at apostolic, kailangan ready din ako na maharap siya sa maraming tao. Harap siya sa maraming gawain, harap siya sa... Even yung persecutions Yes. that comes along with the calling. Yeah, dapat handa ka doon. So, isa sa mga pinaghahandaan ko talaga, dahil hindi ko siya pinangarap, siguro na-form kasi ako una. Pinorm ako ni Lord una. Then, nung nag-enter na ako na sa relationship namin, sa marriage namin, mas lalo akong na-form. Mas lalo akong mas humaba yung patience. So, Understanding. napakahalaga ng magpa-form ka talaga muna kay Lord bago ka masok sa isang relationship. Tsaka yung understanding, totoo yun. Kasi, kailangan mo unawain na may time na yung asawa mo, hindi pa lagi isayo lang. I mean, hindi ko sasabing marami siyang, alam mo yun, maraming kasama, or hindi lang ako yung asawa. Hindi Actually, madamot yan, guys. Ayaw niya mag-share. Ayoko. Sa mga nakakaalam. As you Sa mga nakakaalam ng kwento at maraming kwento ba. Pero yun guys, kailangan maging yung understanding mo sobrang lawak. Hindi na siya yung hindi ka na dapat dito yung immature na babae na selos ka sa isang didikit lang sa kanya o yung makikipaghingi ng advice, tulong, wisdom when it comes to this and that. Kailangan maunawaan mo yun. Kailangan maging calling mo not in a, hindi yung kukunin mo yung calling niya, pero i-embrace mo yung calling Wow. niya. Yayakapin mo siya, hindi lang kung sino siya, bilang siya, pero yayakapin mo kung ano yung picture, kung ano yung panawagan ni Lord sa kanya. Yayakapin mo yun. Hindi mo lang siya basta mahal dahil kinilig ka sa kanya. Pero mahal mo siya kasi minamahal mo na rin ngayon yung calling ni Lord sa kanya. May follow-up question ako. Bigla lang siya pumasok sa isip ko. So, Nasagot ko nasagot mo naman. Ano yung so far, yung pinaka naging kakaibang challenge sa'yo or naging hamon talaga sa'yo bilang Gusto mo ba? bilang partner ko? Parang gusto mo ba malaman? G. Isa sa mga challenge na kinaharap ko is yung dahil guys, 'di ba? Ganito kasi, ang laki kasi ng expectation natin sa pag-partner mo is pastor na parang tingin mo, kailangan dapat alam niya na lahat, dapat ganito kasi 'di ba pastor naman siya, 'di ba? Hindi pala ganoon. Guys, kapag pumasok kayo sa relationship, hindi porket tumatayo siya sa harap is expect mo na alam niya na lahat. No! That's right. Kailangan bigyan mo rin siya ng grace. Sana may mga area ng buhay niya na tinuturuan pa siya ni Lord. So may one time, pinaalala to sa akin ng mentor ko bago ko pakasalan si Pastor Dave. Sabi niya, huwag ko tignan si Pastor David sa calling niya. Tignan ko siya sa kung sino siya sa mata ni Lord. Kasi guys, kung titignan ko lang o mamahalin ko lang siya dahil sikat siya, dahil kilala siya ng marami, ang babaw ng magiging foundation ng relationship. Pero, kung ang magiging tingin ko sa kanya, anak siya ni Lord, na kung saan pinaprocess siya ni Lord, inaayos po siya ni Lord, may ginagawa pa si Lord sa kanya, kailangan niya ng katuwang, hindi siya strong anytime, magiging lalawak yung understanding ko, mamahalin ko pa siya, yayakapin ko kung anong kahinaan niya, hindi lang yung strength niya, hindi lang yung fame niya, hindi lang kung ano yung meron sa kanya, pero lalawakan ko yung understanding ko sa lahat ng bagay. Pinaka-challenging sa akin is yung may mga nagkakagusto sa kanya. Hindi guys, kasi extreme talaga. Hindi, yung magkakagusto kasi sa kanya, kakaiba. As in extreme guys. Mauunawaan mo naman guys kung alam mo yun, parang magkakagusto lang na, sobrang, tawag mo doon, na-encourage, na-inspire lang. Magkaiba kasi yun. Pero ito kasi malala guys, kahit kasal na kami, before pa kami ikasal ni Pastor Dave, And even ngayong kasal na. ang tawag mo dito, siya daw yung magiging asawa ni Pastor Dave. Oo. Iba't ibang tao guys. Oo. Tapos, pangalawa, kasal na kami.
Siya daw yung asawa ni Pastor. Oh, legit yun guys. So, it's very, it's not normal. Yeah. Pero, I just praise the Lord kasi nung si Pastor Rosy ay nag-decide din sa kanyang sarili na magpakasal talaga sa akin. I believe may grace din sa kanyang binigay si Lord para i-handle yung mga ganong area, understanding, yung That's yung, right. yung heart. Kasi during that time, imbis na ang maramdaman niya galit, inis, Oo. selos, pero I was amazed kasi ang naramdaman niya at that time, compassion. Nung may iba't ibang mga babae na pumupunta mismo sa bahay, tapos nagkiklaim na mapapangasawa daw nila ako, ganon. Tapos Sila daw yung asawa. sila daw yung asawa. Yung naramdaman ni Pastor Rosy, it was compassion. It was never jealousy or Anger. galit. Yeah. No. Pero yung compassion na nakikita niya kung ano yung reality sa mga bagay na yun, na there's a spirit behind them, na even sila confused sila sa nangyayari at hindi talaga nila gusto yun kung tutuusin, Yeah. but they're in bondage. So I just praise God kasi able si Pastor Rosy na mag-handle ng mga ganong bagay, at though hindi siya natural, Yeah. Tsaka di rin siya madali. hindi rin siya madali, pero I believe nung in-embrace niya yung relationship na mayroon kami, kasabay nun yung grace binigay sa kanya ni Lord para i-handle yung mga mangyayari that comes along with this calling. Yeah. But I believe those are just distractions because I have a very beautiful wife. Thank you, my love. Pero guys, as human kung tatanungin niyo ako, anong unang naging reaction mo? Paano mo siya inano? Nung una talaga guys, di ako makapaniwala na is it real talaga? Totoo ba talaga? So, pero guys, nakita ko talaga, totoo talaga siya. And actually, nakaharap-harapan ko, nakakalungkot kasi noong una, syempre nagulat ako, nashock ako. Pero kagaya ng sinabi ni Past Dave, hindi ako galit, hindi rin ako naiinis, hindi rin ako na ano ba naman to or ganyan. Walang ganon. It's just that I'm broken in a way na nasasaktan ako for them kasi they were deceived by the enemy. That's right. And ako din kasi as woman, before ko pa mapangasawa si Past Dave, ang taas talaga ng pag-empower ko sa mga babae na kayo yung pinupurso, ito yung standard nyo, ito yung ano nyo, kayo dapat, ganito kayo sa mata ni Lord, ganun ko ini-empower yung mga babae. So nakakalungkot kasi sila, na-deceive sila ng ganun. And hindi din nila, tama sinabi ni Past Dave, hindi naman din nila yun gusto Hindi naman nila gusto na sabihin, biruin nyo guys kasal na public kami, kasal kami, videos namin umabot ng millions, thousand yung nakakanood, pero still they are claiming na asawa sila ni Past Dave, and it's sad, hindi siya normal. It's really they were really deceived by the enemy, and they don't want that. It's just that hindi lang nila alam how to navigate the truth. Saan ko ba titignan, paano ba gagawin ko? Parang kagaya ng sabi ni Jesus, they were trapped. They were harassed by the enemy. So, tama din sinabi ni Past Dave na binigyan ako ni Lord ng grace to carry the weight of His calling at the same time to be His wife. Suitable helper. Yeah. So, tsaka it's just my personal principle. But I believe many can relate na behind every minister who became successful sa pinapagawa sila ni Lord is actually may nasa likod niya na very supportive wife, very understanding wife, very Prayerful. loving, prayerful, everything. Yeah. Everything. Behind every man na pinagtagumpay ni Lord, mayroong babae na kasama yan na minsan hindi lang nasa likod pero katabi niya Yeah. na naglalakad kasama niya. Hindi man siya palaging notice. Hindi, sa scenario kasi namin ni Past Day, pareho kaming pastor, pareho kaming nagsiserve. Pero may ibang mga pastor's wife na hindi naman sila pastor, pero powerful pa rin yung ginagawa ni Lord That's sa right. kanila kasi they are really the one who's supporting. Alam mo yun, unang sumasalo ng lahat ng bigat, ng calling ng partner nila. So, it's not easy. So, I believe, kagaya na sinabi Pastor Dave, it's another calling also Hindi siya madali. Lalo na kapag may mga challenges sa, let's say, sa ministry,
Tapos, hindi ko naman yun pwedeng sabihin lang sa mga subordinates ko o sa mga taong pinapangunahan ko, mga taong pinagkatiwala ni Lord. Hindi ko sa kanila pwedeng sabihin basta yung mga ganong bagay. Pero pag uwi ng bahay, it will be my wife who will hear anything, everything. It will be her who will absorb everything. Yeah. And at the same time, kapag walang binigay na grace sa kanya si Lord na i-handle yung mga ganong bagay, magbe-breakdown siya. Pero I praise the Lord kasi May kaya grace. niyang i-handle yung mga ganong bagay, and she keeps her composure para at the same time maging kagaanan ko pa rin even in those trying situations. Yeah. So, sa mga young people o young women na hindi pa kasal, kahit din sa mga lalaki, huwag tayo mag-fantasize na That's right. uy, gusto ko siyang maging asawa, ganyan. Bago mo yun gustuhin, bago mo yun i-desire, o bago mo yun i-release sabihin, ang questions is, are you ready to carry, to absorb everything nang meron siya, or embrace everything na meron siya? Kasi kung hindi mo kaya, wag na. Wag mo nang guluhin yung babae. Wag mo na rin guluhin yung lalaki. Wag ka na rin magsayang ng effort mo. Ipag-pray siya sa Lord. Kasi Na. hindi lang siya kilig-kilig na wow, partner ko yan, yung Kilig pastor na kilig dyan, ba? partner ko yan. No, it's not about that. Kung yun lang yung reason sa pagpasok ng relationship, makakasira ka lang ng calling someday. So, pinaghandaan talaga yung bagay na yon because I really salute every wife ng lingkod ni Lord, every wife ng minister. I really salute kasi hindi biro yung nilalakaran nila. Most of the time, hindi sila nakikita ng marami, but the truth is, Sila yung nahihirapan. Iiyak. sila yung kasamang nagkikerry ng pastor o ng lingkod ng Lord ng mga burdens That's na right. nilalagay ni Lord sa puso ng lingkod. So, I really salute Yeah. all the partners, the wife of a pastor. So, para sa mga nagde-desire na magkaroon ng asawa na ganito, ganyan, wag na kayo ang mag-direct ng buhay nyo. Let God write it. Kasi, mas alam ni Lord kung ano yung pinaka-the best at suitable na partner sa'yo. Kung ipipilit mo na yun yung maging partner mo, I tell you, mahihirapan ka, mapapagod ka, baka masuffocate ka. At the same time, baka makasira ka ng panawagan ng iba. Baka ma-distract siya imbes na makapagpatuloy sa Panginoon. So, bago ka mag-fantasizing ng gantong relationship, I want her, I want him, bago ang lahat, allow mo muna si Lord. Hayaan mo siya. Huwag ikaw yung manguna. Huwag tayo marunong. hindi tayo marunong. That's right. Hindi natin kaya. Ibigay natin kay Lord. And, perform ka. Kasi pag hindi ka form, mahirapan ka eh. Lalo na sa formation, no? Tuturuan ka talaga ni Lord na hindi maging self-centered. Yeah. Kasi hindi ka pwedeng mag-asawa ng naglilingkod sa Diyos kapag may self-centeredness ka pa. Kasi kailangan mong maunawaan na kapag nag-asawa ka ng naglilingkod kay Lord, maglilingkod din yan sa tao eh. So, there will be many times na maglalaan talaga siya ng oras din sa mga tao. Yay. Maglalaan din talaga siya ng panahon, ng effort, ng sakripisyo sa mga tao. And you cannot get in the way. Hindi ka pwedeng maging hindrance sa gitna kasi otherwise you will extinguish the fire of your partner. Kaya kailangan nating maunawaan na hindi sa akin lang siya, hindi pwedeng magano siya sa iba. No, kasi nag-asawa ka ng lingkod eh. Pag sinabing lingkod, servant, Binibigay yung binibigay buhay. yung pangangailangan Yeah. ng ibang mga tao, ina-address yung needs nila sa pamagitan ng tulong ng Panginoon. So, hindi pwedeng everything will just revolve around you. Pero there will be balance naman. Huwag ka mag-ala kasi ang isang lingkod naman ni Lord na nakakaalam ng panawagan niya talaga, maunawaan niya na even the marriage is a calling also. Yeah. Kaya hindi niya rin i-left behind yung marriage. There will be balance sa mga ginagawa. So, wag tayong maging hindrance
totoo yung sinabi ni Pastor. Wag kang magsabi na, dito ka lang, bakit ganun? Di ba dapat sa atin to? Wag mo siyang papipiliin ng ganun. Kasi kung noong una nangarap lang tayo, nag-fantasize lang tayo na ganito ganyan. Pero hindi mo naman kaya na darating ang time, may one-to-one siya dito, mapunta siya dito, lalabas sila dito ng mga disciples niya, o may meeting sa church ng ganitong time, tapos may gawain sa church, o may gawain sa ganito. Tapos ikaw, iiyak ka na bakit ganito, tapos papipiliin mo siya, di ba dapat ako yung, nako, wag, that's not God's will. Kasi ang kalooban ni Lord is yung una, hindi mahinto kung ano yung panawagan niya sa inyo. Pangalawa is mag-grow kayo, ma-enjoy niyo yung marriage together. Yeah. Pero bago si Pastora si guys umabot sa heart and kind of mindset and principle na mayroon siya ngayon, matinding formation din talaga tinuro sa kanya ni Lord. Totoo, sabi niya, bago pa kami kasal, pinuform na siya ni Lord. Especially nung times na matagal ako sa missions. Tapos ilang araw, linggo, minsan tuloy-tuloy yun guys. Walang message. Walang usap talaga kasi pupunta ako sa mga lugar na walang signal. Kasama ko yung team. Tapos it was during those times na I believe tinuturuan ni Lord si Pastora CA na magtiwala. Kung kaya mo yon, yung mga ganong time na wala kayong usapan, tsaka ka mag-decide sa sarili. Kasi makakapag-update lang ako sa kanya kapag talaga nagka-signal na. Pag may time. Pag during that time, may time na kasi talagang sobrang intensive ng gawain. Tuloy-tuloy talaga. So nakapag-update ako kay Pastor C at that time kapag kaya ko na talaga. Pero I believe it was in those moments na hinuhulma siya lalo ni Lord. There was a time napag-usapan namin pagbalik ko galing mission. Sabi ko, love, babawi ako sa'yo. Pagbalik ko, date tayo. Oh, yeah. So date kami. Tapos naalala ko, nagkaroon kami ng conversation at that time. Love, anong nararamdaman mo kapag isang linggo halimbawa wala akong kausap, tapos hindi mo alam kung ano bang ginagawa ko dun sa labas. Walang update, walang She became honest that time, na syempre bilang tao, andun yung nahirapan, nalulungkot, namimiss kasi nasanay na magkausap kami. Pero during those times din naman, may tinuturo din si Lord. Kaya minold ako talaga ni Lord. Ganon din naman si Pastor. Pag may mga times na may gawain ako, may one-to-one. Lalo pag may one-to-one ako, alam niya na yun. Pag di na ako nagre-reply, wala na akong kausap, hindi na kami nag-uusap. Alam niya na yun. Nasa campus ako, ministry, nasa church, nasa one-to-one. So alam niya na yun, hindi kami nag-aagawan ng oras. Nagkakaunawaan kami doon. At I know, during that time din, minomold din siya ni Lord nun. Minomold din ako. So, na-mold na ako nun. Pero guys, tignan nyo naman, noong time na yun, inalaw ko lang si Lord na i-mold ako. And now, I'm reaping everything. Kasama ko na siya. Kasama na kami mag-mission. At yung ministry, isang bagay na pinagkakasunduan namin, hindi pinagtatalunan na. Hindi nilalagay sa choices na pili ka dito. Yeah, actually, ito na nga, ang saya-saya namin siyang ginagawa ngayon. We're enjoying planning for the ministry, for the next move na gagawin ni Lord, to really hear the word. It's enjoying kapag hindi mo pinilit yung isang bagay. That's kapag right. hindi ikaw yung nagpilit na gustuhin mo ako gato, or you're not pleasing that person para lang mahalin ka niya pabalik. It's so enjoying. It's That's right. very beautiful. Sobrang peaceful. Wala kang ibang, may assurance, may joy, may love. So, ang ganda. So, ang pinag-usapan lang naman namin dito guys, mga challenges. Pero may mga magagandang bagay din naman Yes. at the same time. Pinakamagandang bagay, guys, ako na nagsabi, kahit di mo na ako tanungin, mahal. Ang pinakamagandang bagay na ang partner ko ay pastor, nakakapagtanungan kami ng word ni Lord. May times ganito, guys. Nagbabasa ako ng Bible. Sa mga nakakakilala sa akin, I'm really imatetes na talagang I really love reading, studying the word. Alam yan ni Pastor Dave na kapag nakaabang na ako dyan. Pag may preacher, nakaabang ako sa context, ganun ako. So, kaya ako guys, pag nag-aaral ako ng word,
may times na sabihin ko, love, bakit nga ba ganito si ano? Bakit ganito ang tawag nung time na to? So, nagkakapag-sharean kami. Nag-e-enjoy ako sa bagay na yun. Malaking benefit siya sa akin. Pinakagusto ko naman guys, perks at isa sa pinaka-blessed ako sa relationship namin is yung napag-uusapan talaga. Pinag-uusapan lahat ng bagay. Maliit, malaki, iniisip, nararamdaman, pinag-uusapan. I think, Communication is the key. yeah, hindi man siya, ano man siya, paulit-ulit man siyang sinasabi guys, o paulit-ulit niyo siyang naririnig, but that's really important. That's right. Communication is The key. So yeah, that's it for our vlog. I hope that you learned. I hope that you Yeah. enjoyed our vlog. If you want to learn more, discipleship, church, everything, you can just message us and comment here in our YouTube channel. And please don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel. For more updates, click the notification bell Yun o, saan ba yung nakalagay? Ting! So that mas lalo tayo maging updated sa isa't isa. So keep in touch guys! And see you in our next vlog. Shalom! Shalom guys. Thanks for watching. Yay!